Kabanata 1661. Nakipag-usap si Severin kay Woolrich ng ilang sandali bago bumalik sa tirahan ni Severin. Pagdating doon, tinanong ni Woolrich ang mga babae, Sophia, Sheila at Diane, gusto niyo bang samahan kami sa Treasure Pavilion? Inayos ko na dalhin ng Great Elder ang grupo ni Larry doon. Pipili sila ng ilang combat techniques at armas. Halina't tingnan kung may makakapukaw sa inyo. Agad namang sumagot si Sheila nang may kasab-ikan, talagang pinahahalagahan namin ang inyong kabutihang loob. Hindi namin pwedeng tanggihan ang alok na ito. Ngumiti naman si Sophia, hindi namin ito palalampasan. Tumawa ng malakas si Woolrich, ayos, napagkasunduan na. Kayo ay mga kasama ni Severin, kaya sasamahan ninyong lahat siya sa Paradise Secret Realm. Ang combat techniques at armas ay magpapalakas sa inyong kakayahan at magtitiyak ng inyong kaligtasan. Idinagdag ni Sheila ng may kumpiyansa, wala kaming dapat katakutan hanggat kasama namin si Severin. Nagbigay ng babala si Woolrich, maaaring wala, pero tandaan ninyo na haharap din si Severin sa iba't ibang panganib, kabilang ang mga spirit beasts na kasing lakas ng isang royal saint. Mag-ingat kayo kung sasama kayo. Kung nag-aalala kayo sa inyong kaligtasan, pwede nyo ipasa ang inyong pwesto sa ilang senior disciples na may mas mataas na attainment. Nag-alala si Sheila, spirit beasts na kasing lakas ng isang royal saint. Mukhang delikado iyon. Kaya ba ni Severin hawakan iyon? Ipinaliwanag pa ni Woolrich, totoong may ganitong spirit beasts, ngunit napakalawak ng Paradise Secret Realm kaya bihira lang makatagpo ng mga ganitong malalakas na spirit beasts. Kahit makatagpo man, madalas isa o dalawa lang ang kailangang harapin. Karaniwan, katumbas sila ng level 1 o level 2 Royal Saint. Ang ilang disipulo na pumasok bilang level 9 Saint ay maaaring umangat sa level 1 Royal Saint kung maswerte. Kaya sapat na ang kanilang kakayahan para hamunin ang Spirit Beast. Nabawasan ang kaba ni Sheila at ng iba nang marinig nilang kakaunti lang ang malalakas na Spirit Beast sa loob ng Paradise Secret Realm. Kahit makatagpo man, hindi ito sobrang lakas para sa kanila. Sa patnubay ni Woolrich, nakarating si Severin at ang grupo sa bukas na lugar sa labas ng Treasure Pavilion. Namangha si Severin sa tanawin ng sinaunang tore, napakatagal na siguro ng Treasure Pavilion na ito, di ba? Sumagot si Woolrich ng may ngiti, nagsimula ito noong itinatag ang sekta na ito. Sa kasaysayan nitong umabot ng 10,000 taon, mahigit 10,000 taon na ang pavilion mismo. Hindi ko alam ang eksaktong panahon, pero matagal na itong naruroon. Maraming henerasyon ng mga leader ng sekta ang dumaan at nagpaalam. Sa sandaling iyon, tinanong ni Celine sa kanyang batang tinig, Mr. Sect Leader, pwede ba akong pumili ng combat technique o armas? Wala pa kasi akong armas. Sumagot si Woolrich ng maayos, syempre, dinala ko kayong lahat dito para makapili ng armas. May bahagi ka rin. Napangiti si Woolrich sa inaasahan at kaakit-akit na kilos ni Celine. Dinampot niya ang ulo nito ng marahan. Ngunit umungol si Celine at ilang hakbang ang nilakad pasulong. Pagkatapos ay humarap at nagkunot, bakit mo inayos ang buhok ko? Napakabastos naman yan. Bakit gustong-gusto ng mga matatanda na ayusin ang buhok ko? Hindi mapigilan ng grupo ang kanilang tawa nang makita ang reaksyon ni Celine. Hindi kalayuan, nagsimulang magduda ang ilang disipulo kung nahihilo ba sila. Nagulat ang isa, gumagana ba ang mga mata ko? Sino ang mga taong ito? Bakit sila nakikipag-usap ng ganoon kaayos sa sect leader? Sumunod na nagtanong, oo, at sino ang batang babae na iyon? Bata pa siya, pwede ba siyang kapwa-disipulo ng sekta? May nagtanong pa, dapat may higit pa sa kanila kung nakikipag-usap sila ng ganito kakomportable sa sect leader. Si Merrick, na pamilyar sa pinagmula ni Severin, ipinaliwanag sa mga naguguluhang disipulo, huwag na kayong mag-isip ng mga walang kwentang haka-haka. Ang lalaki na iyon ay disipulo ng senior ng ating sect leader. Nagulat ang isang disipulo, may senior ang sect leader natin. Ito ang unang narinig ko tungkol dito. Kung ganoon, siguradong napakahusay ng disipulo na iyon. Naiinggit talaga ako sa kanya. At sino ang mga magagandang babae na nakapalibot sa kanya? Nagsabi ang isang mataba na lalaki, lahat sila ay magaganda. Nang makita niya ang mga asawa ni Severin,
halos siguradong bumilis ang tibok ng puso ng sinumang tumingin sa kanila. Ipinaliwanag pa ni Merrick, ang mga babaeng ito ay kasing ganda ng anak na babae ng sect leader. Maaaring wala akong masyadong impormasyon, pero sigurado akong tatlong magagandang babaeng ito ay mga asawa ng batang lalaki. Naiinggit ka ba? Natural lang iyon. Halos superhuman siya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, wika ng mataba na lalaki, sa totoo lang, narinig ko na lahat ng alchemists ng sekta natin, kabilang ang tatlong 4th grade low-rank alchemists, ay bumisita sa batang lalaki na kamakailan lang sumali sa sekta. Siya ba iyon? May nag-isip pa, nakakatawa naman iyon. Maaaring mataas ang posisyon niya sa sekta, pero dahil lang iyon sa koneksyon sa sect leader. Bakit siya bibisitahin ng lahat ng alchemists? Tumawa ang mataba na lalaki, oo, hehe. Hindi kasing prestihiyoso ng ilan sa mga anak ng elders ang posisyon niya, at isa lang siyang talented disciple. Bakit siya bibisitahin ng mga proud alchemists? Mali siguro ang impormasyon mo. Sumagot si Merrick, wala kayong alam na siya na ang kasalukuyang pinakamahusay na alchemist sa sekta. Isa siyang 4th grade medium rank alchemist, kaya hindi nakapagtataka na bibisitahin siya ng mga alchemists. Nagulat ang ilang disipulo, isang 4th grade medium rank alchemist. Bata pa siya, paano siya naging ganoon kahusay? Isang 4th grade medium rank alchemist ay kayang gumawa ng mga pil na maaaring magdulot ng breakthrough sa level 5 o level 6 saints. Alam nating lahat na napakahalaga ng mga saint na iyon sa sekta, kaya hindi ba malinaw na bibigyan ng malaking halaga ng sect leader ang alchemist na kayang gumawa ng ganoong pil? Ngumiti si Merrick at nagpatuloy, pipilitin kong magkaroon ng magandang relasyon sa kanya kung magkakaroon ng pagkakataon. Maswerte ako kung bibigyan niya ako ng isa sa kanyang mga pil. Tama si Merrick. Dapat alalahanin natin ang mga mukha nila. Dahil ang tatlong magagandang babae ay kanyang mga asawa at ang batang babae ay kanyang anak, magiging ganap tayong hangal kung aalipusta natin sila. Lalo lang nating paiigtingin ang problema sa hinaharap. Sa wakas, naunawaan ng mga disipulo kung gaano kahalaga ang paggalang sa mga bagong dating. Tumingin sila kay Severin at sa kanyang pamilya nang may bagong seryosong pagtingin. Hindi alam ni Severin, siya na pala ang naging sentro ng mga talakayan sa pagitan ng mga disipulo ng sekta. Dahil siya ay mahalaga sa sect leader at isa ring 4th grade medium rank alchemist, mas mataas ang kanyang posisyon kumpara sa mga elders. Hindi nakakagulat kung sa hinaharap ay tretuhin siya ng mga elders ng may dagdag na paggalang. Nagpatuloy si Severin kasama si Woolrich at mabilis na nagtungo sa entrada ng Treasure Pavilion. Sa ibang lugar, ang ilang kabataan ay nagiging balisa. Lumingon ang isang disipulo sa mas matangkad na lalaki at nagtanong, ano ang gagawin natin ngayon, Rano? Ang lalaki ay isang 4th grade alchemist, at malamang hindi siya nagsinungaling nang sabihin niyang siya ay disipulo ng senior ng sect leader natin. Bakit pa siya makikipag-usap ng ganoon kaayos sa sect leader kung hindi totoo? Ang isa pa sa kanyang mga kasama ay tila nag-aalala rin, mapapahamak tayo. Nagkamali tayo nang hindi siya pinaniwalaan at pinaalis kahapon nang dumating siya sa sekta. Ano ang gagawin natin ngayon? Bibigyan ba niya tayo ng problema sa hinaharap? Lalo pang nagalit si Rano matapos marinig ang mga iyon. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, nakapikit siya at sinabi, ano pa ang magagawa natin kundi humingi ng paumanhin? Hindi naman malaking isyu kung hindi niya tayo patatawarin, pero magiging mas malaking problema kung mawalan tayo ng access sa mga resources na kailangan natin para mapaunlad ang ating attainment sa hinaharap. Sa galit, ikinuyong ni Rano ang kanyang mga kamao at sinabi, aba, lahat ito ay dahil sa kanya. Dapat siya ang nagpatrol kahapon, pero sinabi niya sa akin na abala siya at kailangang palitan ang shift sa akin. Na-offend ko ang isang mahalagang tao dahil doon. Hindi sana nangyari ito kung hindi niya hiningi na palitan ang shift. Oo, paano natin malalaman kung siya ay katulad ng kanyang sinabi? At ang pinakamalala, isa rin siyang 4th grade medium rank alchemist. Nakakainis. Lahat ng ibang disipulo ay may mapait na ekspresyon. Hindi makakatulong ang pag-iyak. Sana patawarin niya tayo. Matapos mag-isip, nakipag-usap si Rano sa kanyang mga kasama at mabilis na umalis.
Pinangunahan ni Woolrich si Severin at ang grupo patungong ikalawang palapag ng Treasure Pavilion. Ito ang lugar kung saan nakaimbak ang mga armas. Ang mga nais kumuha ng armas ay kailangang ipagpalit ang malaking bilang ng merit points, pero exempted kayo mula sa ganitong requirement. Pumili kayo ng anumang gusto ninyong armas, ngunit limitado sa isang armas kada tao. Ngumiti si Severin at sumagot, "Salamat, pero hindi ko kailangan ng armas. Ang Bloodfin Sword ko ay sapat na para sa aking pangangailangan. Iiwan ko na sa kanila ang pagpili ng kanilang mga armas." Tumango si Woolrich at sinabi, "Ang pinakamalakas na armas sa ating sekta sa ngayon ay isang 9th grade spiritual weapon. Ngunit alam ko ang tungkol sa mas makapangyarihang armas na tinatawag na spiritual treasures. Sa kasamaang palad, wala tayong ganitong mga armas. Tanging ang Horizon Sect at dalawang upper-class first-tier sects lamang ang mayroong mga ito. At kahit sila, isa o dalawang armas lang ang mayroon. Spiritual treasure." Nagulat si Severin sa narinig. Ito ang unang pagkakataon niyang marinig ang tungkol sa ganitong kayamanan. Akala niya noon ay ang armas na hawak niya ang pinakamakapangyarihan, ngunit ngayon, tila naliwanagan siya na mas na-overestimate niya ito. "Anong masasabi mo sa whiplash na ito? Gusto kong gawing aking armas ito. Hehe, tiyak na masarap itong gamitin laban sa kalaban." Ngumiti si Sheila at itinuro ang isang letigong kinagiliwan niya. "Pwede mo itong kunin kung gusto mo," sagot ni Severin. Nakatayo si Woolrich sa kanyang tabi at ipinaliwanag ang whiplash kay Sheila. "May magandang mata ka, Sheila. Ang letigong ito ay isang 7th grade spiritual weapon. Napakatibay nito, at karamihan sa mga lower grade swords ay hindi kayang putulin ito. Mayroon din itong flexibility na nagbibigay daan upang magpaikot-ikot sa paligid ng kalaban." Tuwang-tuwa si Sheila sa narinig mula kay Woolrich. 7th grade spiritual weapon. Ang cool naman. Kukunin ko na iyon. Tumango si Woolrich, at kinuha ni Sheila ang letigo mula sa dingding. Ngunit isang matandang in charge sa pagbabantay ay may nakakunot na noo at nagpakita ng pag-aalala sa pagpili ng armas. "Sect leader, sir, ito ay 7th grade spiritual weapon. Hindi marami ang ganito sa ating sekta. Hindi ba ang attainment level ng batang babae ay hindi pa ganoon kataas? Habang hindi ako tutol kung ito ay mapunta sa kamay ng ilang saint men o saint women, nag-aalala ako na baka may ibang may mas mataas na level na subukan itong agawin. Hindi tugma ang kanyang attainment level sa level ng armas na ito." Napag-isipan ni Sheila ang sinabi at ibinalik ang letigo sa dingding. "Siguro pipili na lang ako ng lower level na armas. Isa pa lang ako sa level 3 warrior emperor, at hindi ko magagamit ang armas na ito ng buong potensyal ko." Ngunit nanatiling matatag si Woolrich at nagpahayag, "Gaya ng sinabi ko, dinala ko kayo rito upang pumili ng kahit ano na humihila sa inyong pansin. Maaaring combat techniques, training exercises, o armas, isa lang ang bawat isa ay maaari. Lubos kong hinihikayat kayong sulitin ang pagpili ninyo." Matapos ang sandaling katahimikan, nagpatuloy si Woolrich, "Maaaring mababa pa ang attainment level ninyo sa ngayon, ngunit may tiwala ako na mabilis itong tataas. Bukod pa rito, si Severin ay isang 4th grade low-rank alchemist at may kakayahang gumawa ng pil na makakatulong sa inyong pag-unlad. Kayo ay bahagi ng kanyang pamilya, kaya tiwala ako na gagawin niya ang lahat ng makakaya para sa inyong progreso. Tiyak na magiging saints kayo sa loob ng 2 buwan. Maaabot ninyo ito kung magpapatuloy kayong magsanay ng mabuti at panatilihin ang inyong attainment." Wala nang karagdagang opinyon ang matanda matapos marinig ito mula sa sect leader. Hindi naman niya pwedeng kontrahin ang desisyon ng sect leader. Ang tanging iniisip niya ay baka mapahamak sina Sheila at ang iba kung may ibang tao na magtatangkang agawin ang armas. Hindi nagtagal, isang tanong ang pumasok sa isip ng matanda at nagtanong kay Woolrich ng naguguluhan, "Hindi ba siya 4th grade medium rank alchemist? O kahit papaano, iyon ang narinig ko. Bakit mo siya tinutukoy bilang 4th grade low rank alchemist?" Kabanata 1665. "Teka, ikaw ay isang 4th grade medium rank alchemist," si Woolrich ay nagulat sandali. Narinig niya na si Severin ay isang 4th grade alchemist at automatiko niyang inakala na isa itong 4th grade low rank alchemist. Kahanga-hanga na ito sa sarili,
at isang balita sa kanya na si Severin pala ay 4th grade medium rank alchemist. Sumagot si Severin nang walang pakialam. Oo, isa akong 4th grade medium rank alchemist. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Lagi kong inakala na ikaw ay 4th grade low rank alchemist. Ang iyong kakayahan sa alchemy ay napakataas. Si Woolrich ay labis na nagulat matapos matuklasan ang tunay na antas ni Severin. Malaki ang agwat sa pagitan ng 4th grade low rank alchemist at 4th grade medium rank alchemist kahit maliit ang diferensya sa level. Ang mga pills ng 4th grade low rank alchemist ay kadalasang epektibo para sa mga saints na nasa level 1 hanggang level 3. Samantala, ang mga pills na gawa ng 4th grade medium rank alchemist ay lalong kapaki-pakinabang sa mga nasa level 4 hanggang level 6 saints. Malinaw ang kaibahan, dahil ang huling grupo ay nakatakdang maging level 7 hanggang level 9 saints. Ang mga grupong ito ang pinakamahalaga para sa sekta, dahil inaasahan silang maabot ang mataas na estado ng isang saints. Dahil si Severin ay 4th grade medium rank alchemist, malaking tulong ang kanyang kakayahan sa pagpapabilis ng kakayahan ng sekta na sanayin ang mas maraming disipulo. Mas lalo pang uunlad ang sekta dahil dito. Sumagot si Severin nang walang magawa. Hindi mo tinanong. Hindi ba ako? Naalala kong tinanong kita kahapon, sagot ni Woolrich nang may naguguluhang kunot ng noo. Ipinaliwanag ni Severin, well, ang tanong mo ay kung ako ba ay 4th grade alchemist, at sinabi kong oo. Inakala mo na ako ay 4th grade low rank alchemist. Natigilan si Woolrich. Naiintindihan mo ba kung gaano kahalaga para sa isang sekta ang pagkakaroon ng 4th grade medium rank alchemist? Napakahalaga, syempre sagot ng matanda. Nag-isip ng kaunti si Woolrich at lumapit kay Severin. Nang makatiyak siyang walang nakatingin mula sa labas, sinabi ang kanyang alalahanin. Ngayon nire-reconsider ko ang desisyon ko na hayaan kang pumasok sa Paradise Secret Realm. Isang malaking dagok ito sa sekta kung may mangyari sa iyo doon. Nagulat si Severin at tumugon ng may mapait na ngiti. Kailangan mo ba talagang maging pessimistic? Hindi ka ba sigurado sa kakayahan ko kahapon? Bakit ngayon nagbago ang tono mo? Narinig ko na ang tungkol sa Paradise Secret Realm ngunit wala pa akong pagkakataon na pumunta doon. Hindi ko palalampasan ang pagkakataon na maranasan ito. Ipinaliwanag ni Woolrich. Nagtiwala ako sa iyo kahapon dahil alam kong mataas ang attainment level mo. Ang iyong lakas ay magbabawas ng panganib kung may hindi inaasahang mangyari. Ngunit maraming iba pang talentadong individual ang papasok sa Paradise Secret Realm, at hindi pa kasama ang posibilidad ng spiritual beasts na maaaring may attainment level na katumbas ng level 1 o level 2 Royal Saint. Makatwiran na maging maingat. Huminga ng malalim si Severin at nagpahayag. Parang sinasabi mo na mahalaga ako sa sekta, ngunit hindi ba mananatiling first-tier sect ang Skyblow kahit wala ako? Siyempre, napakahalaga mo sa sekta, sabi ni Woolrich bago nilinaw. Bagamat totoo na isa kaming middle-class first-tier sect, napakalaki ng agwat namin sa upper-class first-tier sects kaya napakahirap na tulayin ang puwang na iyon. Mas kaunti ang bilang ng mga Royal Saints sa aming sekta kumpara sa ibang sekta, at huwag na nating banggitin ang attainment level ng aming mga Royal Saints. Wala kaming sapat na level 7 o level 8 Royal Saints para ikumpara sa kanila. Ang agwat na ito ay dahil ang kanilang sekta ay may 4th grade medium rank alchemist. Ang pinakamalakas sa upper class first tier sects, ang Horizon Sect, ay may 4th grade high rank alchemist pa nga. Huminga ng malalim si Woolrich bago idinagdag. Ang middle-class first-tier sects tulad namin ay wala man lang kahit isang 4th grade medium-rank alchemist. Karamihan sa kanila ay 4th grade low-rank alchemists lamang, at iyon ay magandang bentahe na para sa kanilang sekta. Hindi ko alam na napakalaki pala ng agwat sa pagitan ng middle-class first-tier sect at upper-class first-tier sect. Akala ko maliit lamang ang diferensya, sabi ni Severin. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit nagdalawang isip si Woolrich bago siya payagang pumasok sa Paradise Secret Realm matapos malaman ang tunay niyang alchemical power. Ngumiti si Severin at tiniyak kay Woolrich. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako, at hindi kita bibiguin. Tumango si Woolrich. Sige, ipagpatuloy natin. Mabilis na pinili ni na Sofia at Diane ang kanilang mga armas.
Dahil sa pagtutol ng matanda nang pumili si Sheila ng 7th grade weapon, pumili sina Sofia at Diane ng mga armas na 1 grado lamang na mas mababa. Gayunpaman, ang kanilang 6th grade weapons ay kahanga-hanga pa rin. Tinanong ni Celine, paano naman ako? Masyado bang mababa ang attainment level ko para pumili ng high-level weapon? Ngumiti si Woolrich at nag-alok. Hayaan mo akong pumili ng 1st grade spiritual weapon para sa iyo, Celine. Mayroon akong maikling espada na akma sa iyong kasalukuyang level ng attainment. Hindi ito masyadong mabigat, at madali mo itong mahahawakan. Nagniningning ang mga mata ni Celine sa tuwa at nagpasalamat. Salamat po, sir. Agad na pinili ni Woolrich ang maikling espada para kay Celine. Pagkatapos, nagpatuloy ang grupo sa ikatlong palapag upang pumili ng combat technique. Pagkatapos nilang lahat pumili, umalis si Woolrich habang si Severin at ang kanyang pamilya ay nagbalik sa kanilang tirahan. Sa kanilang pagbalik, nagulat sila nang makita ang ilang disipulo na nakaluhod sa lupa na may mga tinak na baging na nakapalibot sa kanilang katawan. Tumingin si Severin sa kanila at nagtanong ng naguguluhan. Mga seniors ko, ano ang nangyayari rito? Nakilala niya ang mga individual bilang miyembro ng patrol team na humarang sa kanila nang dumating sila sa sekta kahapon. Mukhang dumating sila upang humingi ng paumanhin matapos malaman ang tunay na status ni Severin, natatakot na baka hindi sila pahalagahan ni Severin sa hinaharap. Humingi ng paumanhin si Rano nang may malungkot na ekspresyon. Humihingi kami ng paumanhin sa aming mga pagkakamali, Elder Severin. Huwag po ninyo kaming pagtawanan. Hindi namin karapat-dapat tawaging senior kayo. Dapat ay tinatawag namin kayong elder o senior na lamang. Ngumiti si Severin ng mapait at nagtanong. Anong nangyayari? Bakit ninyo pinapahirapan ang inyong mga sarili ng ganito? Sa tingin ko, wala kayong nagawang mali. Lubos silang humingi ng paumanhin. Pasensya na po sa aming mga pagkakamali. Huwag sana po kayong magalit sa amin. Nangangako kami na hindi na ito mauulit. Oo. Kami ay tanga na minura namin kayo. Sila ay natakot kaya hindi sila naglakas loob na tumayo. Samantala, hindi mapigilan ni Sheila at Diane ang kanilang pagngiti. Akala ng mga disipulo na si Severin ay isang taong maliit ang kalooban. Nag-wave ng kamay si Severin at nagpadaloy ng isang hindi nakikitang puwersa na mahinahong itinayo ang mga nakaluhod na disipulo sa kanilang mga paa. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa inyo sa nangyari kahapon. Hindi ninyo alam kung sino ako, at ganoon din ang karamihan sa mga elders. Hindi ko kayo masisisi dahil doon. Bumawi si Severin sa kanyang invisible force at nagpatuloy. Kahanga-hanga ang inyong dedikasyon sa pagtupad ng inyong tungkulin bilang mga miyembro ng patrol at ang inyong walang pag-aalinlangan na pag-iingat upang pigilan ang sinumang kahina-hinalang individual na makalusot. Talaga, ibig bang sabihin ay hindi ninyo kami sinisisi sa aming ginawa? Huminga ng maluwag si Rano at ang iba nang marinig ang sinabi ni Severin. Ngunit medyo nagbago ang tono ni Severin at pinagsabihan sila. Hindi nito pinapawalang bisa ang pagiging mapagmataas at mapanlibak kayo sa amin. Sa pinakamababa, isa sa inyo ay dapat nagtanong sa sect leader kung kilala niya ang individual na iyon. Iyan ang tamang gawin. Naiintindihan ba ninyo? Oo, matututo kami mula rito. Salamat sa inyong payo. Hindi na namin hahamakin ang sinuman muli. Agad na iniabot ni Rano ang kanyang kamay para sa pakikipagkamay. Ituturing namin ito bilang mahalagang aral. Salamat po. Ngunit kung hindi pa rin kayo kontento sa amin, pwede ninyo kaming sampalan ng ilang beses para maibsan ang inyong inis. Ang ilan pang disipulo ay medyo kinakabahan pa rin, kaya sobra silang nagiging magalang. Ang kahapon ay nakalipas na, kaya magpatuloy tayo at tumutok sa hinaharap. Nakikita ko na maayos na ang inyong attainment level. Karamihan sa inyo ay level 2 o level 3 saints. Ang level ninyo ay matatag rin. Malapit na ang breakthrough, tama. Tumingin si Severin sa kanilang attainment levels at nagsabi. Tumango si Rano. Oo, medyo matatag na ang attainment namin, ngunit hindi madaling makamit ang breakthrough. Kailangan naming maghintay sa pila para sa mga pills. Siguro aabutin ng 6 na buwan bago dumating ang aming turno. 6 na buwan. Nawalan ng salita si Severin. Napakahabang paghihintay para sa ilang pills lamang. Oo, wala rin kaming ibang opsyon.
Mas madali para sa may mataas na attainment levels dahil may prioridad sila sa resources. Maraming tao sa aming level sa sekta at 3 4th grade low-rank alchemists lamang. Mabagal ang rate ng paggawa nila ng pills, at depende pa sa kanilang mood kung gagawa sila. Maaaring magpahinga sila ng matagal kung may iba silang gawain, kaya mas mahirap makakuha ng pills. Huminga si Rano ng malalim, at pareho ang pakiramdam ng iba. Tumango si Severin at sinuri ang attainment level ng grupo. Sa isang wave ng kamay, lumutang ang ilang pills sa harap nila. Bibigyan ko kayong lahat ng isang pill. Gamitin ito habang nagte-training. Dapat nitong matiyak ang maayos na breakthrough dahil halos maabot na ninyo ito, sabi ni Severin na may ngiti sa kanila. Sigurado ka ba? Namumuo ang luha sa mga mata ni Rano. Hindi niya inasahan na patatawarin sila ni Severin sa kanilang nagawang mali at bibigyan pa sila ng mga pills. Siyempre, iyo ang mga ito. Marami akong hawak ngayon, at mas mabuti na mapunta ito sa mga tunay na nangangailangan. Tayong lahat ay disipulo ng parehong sekta naman. Ang hinihingi ko lamang ay mag-training kayo ng mabuti at ealay ang inyong sarili sa sekta, aniya ni Severin ng may init ng loob. Salamat po. Magalang na tinanggap ng grupo ang mga pills. Sige, bumalik na kayo at simulan ang training. Hindi ko kailangan mag-training ng marami sa susunod na buwan, kaya gagamitin ko ang oras ko sa pag-refine ng ilang pills. Ngayon na ako ay nasa sekta na, regular ninyong matatanggap ang mga pills na ito, at malamang ay hindi ninyo na kailangang maghintay ng matagal para dito, wika ni Severin habang nag-wave ng kamay at nagpapaalam sa grupo. Nakikita niya na ang mga tao sa kanyang harapan ay nakilala ang kanilang pagkakamali at taos pusong humingi ng tawad. Kaya wala na siyang dahilan para pakialaman sila. Kung hindi niya ibinigay sa bawat isa ang pill, hindi niya mapapawi ang kanilang pangamba na maaaring may sama pa siya ng loob sa kanila. Sa pagbibigay ng pill, pinawi niya ang kanilang alinlangan at napatahimik ang kanilang isipan. Maraming salamat po. Paumanhin po ulit kami, wika ni Rano habang pinangungunahan ng grupo palayo. Pagdating nila sa kagubatan, inalis nila ang mga tinak na baging sa kanilang katawan at itinapon ang lahat sa gubat. Hindi ko inasahan na patatawarin niya kami, lalo na at bibigyan pa kami ng napakahalagang pills. Ang kanyang kabutihan ay isang birtod na dapat tularan ng lahat. Pakiramdam ni Rano na medyo emosyonal at nadama niyang nagpadalos-dalos siya sa paghusga. Itinuwid ng isa pang disipulo ang kanyang tanong. Sinasabi mo bang hindi mo na sinisisi si Ricky ngayon? Tumawa si Rano. Haha, hindi naman. Kung malalaman ni Ricky na napunta sa akin ang isang pill, baka pagsisihan niya ang pagpapalitan ng shift sa akin, haha. Pagbalik nila sa kani-kanilang tirahan, naghiwalay sila at nagsimulang mag-training gamit ang pills na ibinigay ni Severin. Nagkomento si Sheila. Nagulat ako na pumunta ang mga yan para humingi ng tawad sa iyo. Sumagot si Severin. Pagkatapos nilang malaman na ako ay isang elder sa sekta at isang 4th grade alchemist, natural lamang na natakot silang baka may sama pa ako ng loob sa kanila sa kanilang nagawa. Hindi ko inasahan na gagawin nila iyon para humingi ng tawad sa akin. Sa loob ng susunod na 2 araw, dinala ni Severin ang kanyang pamilya sa paligid ng sekta at bumisita rin sa ilang kalapit na bayan. Noong 14 ng Agosto, naghiwalay sina Sheila at Diane upang magsimula ng training at paunlarin ang kanilang attainment. Pagkatapos, pumunta si Severin sa lugar kung saan pwedeng makuha ang mga materyales para sa alchemy. Nang makita siya ng isang matandang lalaki, agad itong tumayo at lumapit ng may paggalang. Iniabot ang kamay at mainit na binati. Ikinagagalak kitang makilala sa wakas, Elder Severin. Ako si Theodore Malak, ang tagapangalaga ng sekta. Tumingin si Severin sa lalaki at tinanggap ang kamay. Ang karangalan ay sa akin rin. Kulang na ako sa ilang materyales, lalo na sa 4th grade low rank at 4th grade medium rank. Narito ako para punan ang aking mga supply. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Haha, halika na. Akala ko aabutin ka pa ng ilang araw bago dumating dahil bago ka pa lang, at heto ka na agad. Tumawa si Theodore at iniwagayway ang kamay para pumasok si Severin. Dapat ko lang linawin ang isang bagay.
Ang aming mga alchemist ay pinapayagang itago lamang ang 30% ng lahat ng pills na kanilang ginawa para sa personal na gamit. Ang natitira ay kailangan ibigay sa sekta. Sigurado akong wala kang pagtutol dito, di ba? Ngumiti si Severin at sumagot. Wala naman. Napakatwirang patakaran iyan. Binanggit ni Theodore ang karaniwang patakaran bilang formalidad lamang dahil wala namang praktikal na paraan para masubaybayan ang proseso ng paggawa ng pills ng mga alchemist at bilangin bawat pill na kanilang nagawa. Nasa integridad ng alchemist ang pagsunod sa patakaran. Dito po tayo. Ang 4th grade low rank at 4th grade medium rank na mga halamang espiritual ay nasa ikalawang palapag. Ang unang palapag naman ay para sa karamihan ng 1st, 2nd, at 3rd grade na materyales. Karamihan ng mga pumupunta sa palapag na iyon ay lower-level alchemists, paliwanag ni Theodore habang pinapangunahan si Severin sa hagdan. Hindi nagtagal, nakatagpo si Severin ng ilang pamilyar na mukha. Binati siya nina Harris at Felix ng magalang ng ngiti. Senior, nandito ba kayo para sa ilang 3rd grade low rank na materyales? Tanong ni Severin matapos mapansin ang dala nilang materyales. Oo, plano na rin naming pasalamatan ka, sa pamamagitan ng panunood sa iyo habang nirefine ang mga pills, sabi ni Felix. Marami kaming natutunan mula sa iyong demonstrasyon, at sinubukan naming gumawa ng ilang 3rd grade low rank na pills. Isipin mo ang aming gulat nang magtagumpay kami pareho sa loob lamang ng isang araw. Ibinahagi ni Harris ang kasiyahan ni Felix. Tama iyon. Ngayon, 3rd grade low rank na alchemists na kami. Plano naming pumili pa ng mga materyales para mas mapatibay ang aming kakayahan. Tatawagin lamang naming 3rd grade low rank alchemists ang aming sarili kung mapapabuti namin ang aming success rate. Para sa kanila, ang pag-angat mula 2nd grade high rank alchemists patungong 3rd grade low rank alchemists ay malaking progreso. Ang 3rd grade low rank na pills ay may malinaw na epekto sa attainment ng isang warrior emperor, kaya karamihan ng mga disipulo na warrior emperors ay pwedeng gumamit ng 3rd grade na pills sa training. Dahil dito, malaki ang pag-unlad ng kanilang katayuan bilang alchemist. Haha, congratulations! Magandang balita iyan, sabay tawa ni Severin. Gumawa rin ng malaking progreso ang aming master. Kumpiyansa siyang magiging 4th grade low-rank alchemist sa takdang panahon, sabi ni Felix ng masigla. Ibig bang sabihin, malapit na ba sa breakthrough si Elder Igor? Napakagandang balita iyan. Magiging malaking tulong sa pag-unlad ng sekta ang pagkakaroon ng isa pang 4th grade alchemist. Ang 4th grade na pills ay mahalaga para sa ating saint level na mga disipulo. Ganoon din ang kasiyahan ni Theodore sa balita. Marami ng positibong balita sa loob ng sekta kamakailan, at sabik ang bawat disipulo sa magandang hinaharap ng sekta. Ngumiti si Harris at nagdagdag, dahil pinayagan mo kaming panuurin ang iyong demonstrasyon ng alchemy, nakagawa kami ng progreso. Isang malaking pribilehyo ang magkaroon ng pagkakataong masaksihan ang iyong kahusayan sa alchemy. Parang medyo labis ang sinasabi mo, hindi ba? Biro ni Theodore. Kabanata 1670. Tumawa si Severin at sinabi, sige na, kayong dalawa, maglaan ng oras nyo, pupunta na ako sa itaas para pumili ng mga materyales. Oo naman, maglaan lang ng oras kayo. Tumingin sina Harris at Felix nang humahanga habang paakyat si Severin sa hagdan. Pagkapasok ni Severin sa itaas, hindi nakatiis ng isang babaeng alchemist na magbiro, siya ba ang bagong elder natin? Si Severin. Ang bata at gwapo niya. Nahulog ka na ba sa kanya, Sherry? Bakit hindi mo subukang makuha ang puso niya? Maganda ka naman, baka magtagumpay ka, biro ng isa pang babaeng alchemist. Hoy, tumahimik ka, wala naman akong iniisip na ganoon. Namula si Sherry sa hiya dahil sa biroan. Haha, siya ang pinag-uusapan sa buong sekta ngayon. Marami na ang nakarinig tungkol sa kanya, pero kakaunti lang ang nagkakataong makilala siya. Maraming babaeng disipulo ang gustong pakasalan siya, kaya baka kailangan ninyong pumila kung interesado kayo, sabi ni Felix sa dalawang babaeng alchemist. Ano, bakit hindi ko pwedeng lumaktaw sa pila? Biro ng isang babaeng disipulo na may ngiti. Haha, subukan mo nga, Camilla. Kapag natapos na siyang pumili ng materyales sa itaas,
samantalahin mo ang pagkakataon na magpakilala sa kanya, biro ni Sherry. Hindi, kalimutan mo na. Hindi ako sapat ang tapang. Bukod dito, narinig ko na napakaganda ng 3 asawa niya, mahihirapan ako na makuha ang puso niya sa itsura ko. Ngumiti si Camila at nagdagdag, pero ang saya naman kung makakapanood tayo habang nag-a-alchemist siya. Pinag-aralan ni Severin ang ikalawang palapag, na hindi alam ang mga usapan sa baba sa mga babaeng disipulo. Sinuri niya ang mga halamang espiritual at natuwa sa nakita. Ang dami ng uri ng halamang espiritual. Bukod sa inaasahang 4th grade low rank at 4th grade medium rank na mga halamang espiritual, marami rin 4th grade high rank at 5th grade low rank na halamang espiritual. Pinagtibay ni Theodore, minsan nakakatanggap din kami ng 5th grade high rank na halamang espiritual, pero ang ibang 3 alchemist ay hindi pa umuunlad sa 4th grade high rank, lalo na sa 5th grade low rank. Kaya karamihan ng 5th grade low rank na halamang espiritual ay ginagamit muna ng mga elders, imbes na i-refine bilang pills. Sigurado akong alam mo na ang mga halamang espiritual ay hindi pwedeng itago ng matagal dahil maaaring mawala ang espiritual na enerhiya nito sa paglipas ng panahon. Tumango si Severin at nagsabi, kung ganoon, kukunin ko ang mas maraming 4th grade medium rank at high rank na halamang espiritual. Hindi ko nakakailanganin ng marami pang low rank. Siyempre, ang 4th grade low rank na alchemists ay walang silbi sa 4th grade high rank na halamang espiritual sa ngayon. Sa halip, maaari silang kumuha ng ilang 4th grade medium rank para mag-eksperimento sa pagsubok na magkaroon ng breakthrough. Ikaw marahil lang ang makikinabang sa 4th grade high rank na halamang espiritual sa ngayon, sabi ni Theodore. Tumawa siya at nagdagdag, sa wakas ay magagamit na ang mga 4th grade high rank na halamang espiritual.